So yun guys, sa mga nagtatanong kung paano buuin yung ating Honda 4-stroke na grass cutter. Ito guys, gagawa na natin siya ng video. Kaya lang ito nagamit ko na, kaya kinalas ko ulit upang maituro sa inyo kung paano ko binuo siya. So unang bukas nyo ng pag-unbox nyo, ito yung makikita nyo. Kaya lang wala na yung mga plastic-plastic niya. Nandito na yung mga parts niya, tapos maganda sa kanya, meron ng tools na gagamitin. Kaya talagang ready to set up na siya. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng box. So, pag nag-unbox kayo niyan, ito buo ito ganyan. Ito yung fender. Ito yung kanyang stick. Kadugsong yan. Ito yung lever naman, handle. Ito nasa gitna ito ng itong dito. Para sa strap. Tapos yung mga tornilyo niyan, hindi lang naman yung tornilyo nakakunti, kaya madali lang mabubuo nyo yan. Tapos yung strap. Tapos ito yung dito sa unahan. Yan. Nakikita nyo naman mamaya. Ito yung dugsungan sa gitna. Saka ito. Nung una medyo nahirapan ako pagdudugso, yung paggagawa, dahil nagkamali ako ng ano dito. Dapat pala tama yung posisyon nito para nakaayon. Basta makikita nyo mamaya. Dahil nung una, hindi siya umiikot kahit nilalakasan ko na yung ano, yung pagpapaandar ng ano, hindi naikot. Yung pala, hindi inaabot yung gear. Kaya pala ganun. Tapos yun, may wire lang naman dito, dalawa. Ayan, tudugsong lang natin dun. Madali lang, basta plug and play. Tapos lagyan natin ng gas. Tapos ang oil. Yung oil na ginamit ko dyan, hindi siya pang 4-stroke. Ewan kung pwede. Pero nagkaigi na mamandar siya, nagamit ko. Pang 2-stroke ang ginamit ko na oil. Pero nagkaigi man. Start na natin na buuin. So ayan guys, dito muna natin ikabit ito. Ito yung kanyang tornilyo, 4 lang naman yan. Bali, 8 tornilyo lang. Ito yung 4 na magsisimlaki na siya yung pinakamalaki. Tapos yung iba naman, yan, maliit-liit na. Tapos yung pinakang mahuli, yan, mas maliit pa. Kaya hindi kayo malilito. So dito, nung una siyang ginagawa ko, paganto. Itong mga bolt na to, nakataas. Pero nung pinandar ko, hindi siya nakakapit dahil na yung rod niya sa loob, hindi na tama dun sa gear. Kaya may mali. Yun, nakita ko, dapat pala nakaganto siya na dito sa side. Yan. Yung nasa gilid tong tornilyo, yan guys ha. Tandaan nyo. Tapos yun, nasa baba yun. Sundan nyo lang, kasi pagka titingnan nyo, tamang-tama sana yung kanyang shape dun. Pero pag dito, hindi. Pero yan yung pwestong, yung tamang pwesto niya talaga. So, lagyan na natin mga bolt. Maganda to guys, dahil nagamit ko na siya ng ilang oras nun na dinis ako ng pilapil ng palayan. Halos walang tigil. Ayun, okay naman. Hindi naman nag-overheat. Mga 8 tapos 11:30 yata ako nasa 3 oras din siya. Kaya ayos. Maganda. Sulit na sulit. Itong grass cutter na ito. Kaya mapapabili talaga kayo. Madali pang buuin. Ito yung mga linya 5 kasama. Kaya wag na kayo mag-alala kung hindi kayo marunong magbuo. Ito. Kaya ginawan ko siya ng video para sa inyo to. May kasama naman siya mga tools. Kaya wala din kayo problema sa tools. Ang ikakabit nyo na lang. Ayan, higpit na. Tapos yan, tabi lang muna natin yan. Ito na ang ating bubuuin. Pero muna yan sa dulo. Okay, di ba ganyan yan? Ibig sabihin, mayroon na talagang posisyon sa na pababa. Ito, tapos nasa gilid na rin to. Kung mapapansin nyo yan, parehas silang nasa gilid. Yan lang tatandaan nyo. Yung tornilyo, parehas silang nasa gilid. Tapos yun, lalagyan lang natin itong tubo na to. Dalawa yan. So dito naman sa dalawang ito, ang pinakadulo, ito. Yan yung may sign na yan. Yan, tandaan nyo. Tapos, una, yan, dyan ko nilagay. Yung pala, dapat sasakdo doon sa butas. So, yan o. Nasa ibabaw yung mga sign. Tapos pa ganun. O, di ba? Kung gusto nyo mas makita nyo na maayos, tingnan nyo yung butas, tanggalin yung bolt. Kung talaga napatapat na siya doon sa yan. Yan guys, nakatapat na doon sa butas. Tapos yung tornilyo papasok natin dyan. Para talagang secure yung ating tubo. Hindi siya bibitaw. Sagad natin yan. Siyempre, meron siyang sa molding tools na alin 4mm naman ito.
Kaya talagang magagawa nyo yan. May kakabit nyo ng tayo lang, DIY ba. Higpit natin yan, pitin rin natin ito. Para hindi talaga siya bumitaw. Panoorin nyo lang guys hanggang sa dulo. Malalaman nyo rin kung paano buuin to. Tsaka yung pag-maintenance, ganun din. Pagka magkakalas kayo, madali lang. Yan. Itong cover din natanggal to. Yung rod niya guys, meron siya sa loob. Dun tatama naman yung mamaya yun sa dugsungan. Yan, meron din siya mga yun, basta may ngipin-ngipin na kakagat doon para hindi siya matanggal at para umikot yung nasa dulo, yung blade natin ilalagay. And guys, pagdudugsongin na natin. Ito nga pala, para di kayo malito, ito yung nasa unahan, itong merong lever na to. Tapos yan, yung butas, meron dun tatama na sa makikita nyo, masisilip nyo naman yan. Doon natin siya tatamain. Ito dapat nakaangat. Tutuunan lang natin para pumasok. Maririnig nyo yung click niya pagka pumasok na. Tapos hindi nyo sa mail yun. Tumunog na. Ano, hindi na siya mahila. Tapos saka natin siya ilalak. Tignan lang natin. Yeah. Okay. Ito na yung dulo guys. Yan. Ito yung dulo na ng grass cutter natin. So ngayon naman, itong ating pangalawa. Yung tubo dito na nakadugsong yan. Panandaan nyo naman dito, itong nasa dulong butas na ito, yung dudugsong natin dito. Yan, dahil yung kakabitan niya na bolt, ito to. Naiksi lang yan. Yan, lalabas tong rod. Ito yung nilalangisan din para hindi kalawangin. Saan ko dito ang kabila. So dito naman sa may makina, yan, malayo yung butas. Ito lang yung butas na meron siya. Saka dito, kaya malayong butas dahil malayo din yung bolt na maglalak sa kanya ito. Eh, napakalayo nung ano, andun pa. Kaya tama-tama, ayan o. Ganyan. Kaya sakto talaga siya. Hindi kayo malilito. Tapos dito naman sa dugsuan yan, maiksila yung butas na narito. Yun lang. Igabit na natin. Ito muna tayo sa may makina. Kaya may butas sa malayo. So, pesto lang natin siya. Ayan, tatapat lang natin sa bolt na to. Ito. Tapos yung rod, itulak nyo lang sa loob hanggang sa tamaan niya yung ano, pinapasukan niya sa loob. Ayan, okay na. Dito naman, silipin din natin yung butas kung nakatapat dito sa bolt para sure tayo na pumasok siya. Na hindi siya mahuhugot. Eh, pihit-pihit nyo lang yan. Nakikita nyo naman sakto yung ano niya, yung butas niya dun sa butas nitong tubong ito. So, pagka sakto na, pasok na natin yung bolt, tapos higpitan na natin. Okay. Sigurado di kayo magsisisi pagka bumili kayo nito. Talagang gamit na gamit nyo to. Panglinis nyo lang sa inyong harapan, pang gamas-gamas. Hindi na kayo mahihirapan. Dahil meron na kayong Honda 4-stroke grass cutter. Yan. Tapos yung ito, isa lang blade na kasama nito. Yung pinakamura ang pinili ko. Pero still siya ang nakalagay kaya pang matagalan na yun. Pero kung mabato naman yung inyong gagamasan or yung tatabasan, meron naman na bibili na nylon lang para sa mga ganun. Dahil hindi pwedeng kumitin yung blade, sisira pagka tumama sa mga bato. Ngayon naman guys, lagyan natin ng strap. So ito yung sinasabitan. Kaya ito mauna. Tapos meron kayong makikita ganito. Yan, nilagay ko na yung bolt. Ito yung magiging stopper ng foam. Tapos itong foam, para hindi siya gumalaw-galaw, bumaba or tumaas. Tapos yung stopper uli ng foam. Sabitan ng strap. So yun, okay na. Next naman natin yun, dudugsongan na yung ating handle. Siyempre, yung lever lagi sa kanan. Mapakaliwa, mapakaliwete kanan talaga siya. Pang right-handed. Kasi ito, yung kanyang lagayan. So, susuot din natin. Kita natin dito sa loob. Ayan. So,
may bolt lang na mahigpitan natin yan para maging fix. Tapos sukatin nyo na lang kung saan yung nakatama yung posisyon ng kamay nyo. Yun, suot lang dito. Tayin nyo lang sa gitna para parehas yung kanyang kapitan. Kapitan lang natin. Konti na lang. Mabilis lang naman to. Lalo na ngayon na mayroon na kayong guide para hindi na kayo mahirapan pa. Yan guys, diba sabi ko sa inyo kung saan yung side nung nasa dulo, doon, hindi ng posisyon niya. So nakaganto siya. Ito yung nasa ibabaw. Dugsong lang natin. Yung bolt dapat nakatapat yung doon sa butas. Kaya silipin natin yan yung butas. Kailangan nasa nakasakto siya. Ayun, doon ang sakto ng butas niya. Yan, sigurado na tayo na hindi siya gagalaw dahil tama yung mga lock natin, yung sa mga butas-butas. Nakasakto talaga sa bolt. Nakikita natin lang na maayos. Para malaman natin kung kumapit yung rod doon sa kanyang mismong gear. Yan, tingnan natin. Ikot lang natin tong nasa dulo. Yan, medyo matigas ha. Pero nasunod. Ibig sabihin, tumama yung ating rod sa gear. Saka hindi nyo naman mailalagay yung nasa dito kung hindi siya nakatama. Dahil hindi nyo matutulak tong tubo na to para pumunta tayo doon sa butas. Dahil pag tumukod yung rod sa loob, hindi niya matutulak. Kaya pag sakto na, yan, papasok talaga yan. Siyempre, itong tapaludo naman, madali lang. Kahit dito lang siguro sa malapit yan. Adjust na lang kung sakaling malayo-layo or malapit. Okay, higpit na. So, ito mas strap. Dito lang sa butas lang natin sasabit yan. Doon sa dalawang meron. Yan. Doon. Okay. So, dito may mga tools pa tayong hindi nagagamit. Yan. Yung 10mm na open wrench. Yung Phillips screw. Mayroong Phillips screw at flat screw na baliktaran. Dito naman, buksan lang natin to para makita natin yung wire. Push lang natin yung tulak lang. Bababa na yan. Ito, meron siyang black and red na wire. So, pagdugsungan nyo lang kung ano yung magsing kulay, pares lang. Yan, naglalak naman siya ng kusa. Tapos, lagay natin yung cover na plastic. Just in case na, pero, sinubukan siya sa ulanan. Talagang, dire-diretso lang ang danan. Kasi ito, meron siyang sabitan dun sa loob. Susuot na tayo sa dito sa butas. Yan, may tornilyo. Ibig sabihin, meron siyang papasukan doon na para maiikot natin. Kaya meron tayong open wrench ng 10mm. So, isabit. Ikot muna natin ito ba? Pasok muna natin. Ikot lang. Ito rin pala yung adjustan ng minor niya. Sakaling mataas, yan, ipapasok nyo lang. Kung kulang naman, hilahin nyo lang pataas, palabas naman para tumaas. So, yan. Tapos ang ating cable, ilagay natin dito. Meron siyang pwesto talaga, yung ulo niya dapat sasakto dun sa may butas. Ito guys, yung pwesto niya. Yan. Susuot pa yan kapag hinila natin ng hilahin na natin dito. Tigay natin. Ito yung safety lock niya, kaya kailangan nakahatuon ka dyan, taka mo siya ipipindutin ng gano'n para mahila. So, ayan, pumasok na. Pakabit natin yung cable, itong mga wire. Subukan na natin. So, sabi sa manual, kapag malamig ang makina, kailangan sarado muna yung ating choke, yung labasan ng hangin. Ito yun. Pagka ganyan, sarado. Pagka ganun, yan, open na yan. So, testingin muna natin na siya ng ilang hila bago natin i-open. Muna natin hindi na coveran muna para adjust muna natin yung mga minor niya kung sakaling mataas. Ang kanyang gasolina ay unleaded. Nilagyan ko na naman to ng oil. Kaya hindi pa tayo magsasali ng oil. Kulay green, basta kulay green ang gasolina, regular o unleaded. Kagandahan nito, matipid talaga guys. So yan. Yung oil naman, ito yung oil.
Diba? Madami pa. So yan guys, the moment of truth. So bago nga pala nyo i-start, itong power ang kailangan nating i-on yan. Pagka nasa 0, off. Dito natin yan. Dahil nung una, kaya pala di ko mapandar, hindi ko pa pala napipindot yun. Kaya yun, tagal-tagal kong pinapandar ayaw. Yung pala, naka-power off. So yan. Sabi sa manual, kapag galing sa mga malamig, sarado muna natin yung choke. Tapos, pandarin lang natin alam beses. Yan. Tapos ngayon, i-open na natin. Ito lang yung kanyang babaan naman. Tapos dito nga pala yung ating spark plug kung sa galing lilinisin nyo or ayaw ma-start, baka madumi. Ito lang yan. So yan, ito. Meron naman tools dyan nakasama. Ito. Kaya, huwag na kayo mag-alala na wala kayong pangkalas dahil meron yung kasama. Balik ko lang ito tapos start na natin. Testingin na. The moment of truth. Open na yung ating choke. Diba? One click. Ayun, start agad siya. May gasolina na, may langis. Ayos, may kuryente. Ayun, umiikot guys. Balik lang natin itong cover. Ayan. Ayos. Ayan na. Kapag papatayin naman natin siya, ito lang ulit. Yung ating power yung switch. Ayan. Okay. Ayun last pala. Yung paglalagay ng blade. Ng bala. Turo ko naman sa inyo. Last na yun. At okay na. Lagay yung bala niya, yung blade. Dito na, tanggalin muna natin to. Yan. Nilogang nyo lang yan. Tapos, tuunan nyo lang, hila. O yan. O diba? Madali. Para makita nyo yung ilalim ng lagayan. So dito, kailangan natin itong tools. Ito naman kabila. Yung itong side nito, pang spark plug, ito naman dito. Sa lagayan ng bala. So, kailangan natin ng sa pan tools para itusok doon sa butas naman. Hanapin lang natin yung magkatapat na butas na yan. Yan. Pinakanlaki yan guys. Yan. Para hindi umikot. Hindi sumunod. Okay. Clockwise. Yan. Kunin lang natin to. Saka ito yung pang-ipit. Itong blade, itong steel yan. Kailangan dahil ginamit na natin yan. Yan. Hinasa ko na uli yan para ready na. Baliktaran. Para pagka matalab na itong kabilang side, baliktarin nyo naman ganyan. Kahit anong side yan, baliktaran yung ating blade na yan. So, lagay lang natin itong bilog na to. Itong cover niya. Tapos yung nut, yung lock. Ito naman pa, counterclockwise ang ikot. Kita natin maayos para hindi tumalpon. Baka mamaya sa ating pantumalsik to ay delikado. Pansin ko dito kapag matining yung andar, talagang sobrang lakas niya. Ang bilis niya makagamas ng mga damo. Okay. Ngayon balik uli natin para makita niyo naman yung pag-ikot niya. Pasok lang natin. Tapos angat lang natin. Kapain lang natin yung kung lalak, ayan o. Hindi na na-atras, ibig sabihin nakalak na yan. Tapos ibaba natin yon, tsaka natin ilak. Para hindi umangat yung yung pinakanlock niya sa loob. Ayan. Okay. Testing ulit. Nang mayroon ng blade. Ayan. Okay. Testing. Power on ulit natin. Tapos open ang choke. Okay, naka-open na. Dahil galing sa andar, open na lang yan. Dahil mainit pa. Yun. Testingin natin ngayon kung tama yung kanyang yung ating lagay ng blade. Kung iikot ba siya ng matini. Ibig sabihin, okay. Ano? Tining. Pero pagka yung pinindot lang natin na siya ng medyo mababaw, hindi yan iikot.
Yan, pagka ganito lang natin piit, wala. Kailangan malakas. Yan. Yun ang kagandahan niya. Pagka tumama siya sa mga matitigas, tumitigil. Hindi masisira yung ating makina. Patayin na natin. Ayos. At sa mga gusto ng link nito ng bruschetta na to, ilalagay natin yung link dyan sa baba, sa comment, sa description. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta kay Project Trebs. Maraming salamat po. Ride safe, vision!